lingwahe ng presidente, Tagalog. At sana kung magagawa po ninyo, advice lang po ito, boss, ha? Advice lang, hindi po ako nagdidikta. Advice lang po. Kung papayag si presidente, kung meron siyang permiso, i-dub din ninyo sa ibang salita ba? Kung ba, Bicolano, Ilocano. Ang ganda, boss, kasi presidente mismo yung nagsasalita. May ganyang plano po ba kayo? Basta importante, yung inyong public information, naniniwala ka ba na nakakarating sa ating magsasaka yung mga programa po ninyo? Yes or no lang, mga yes or no? Yes, yes sir. Okay, yun lang ma'am, importante. Ito ba ay papalaganapin nyo pa? Yes po. Opo, kayo po ba ay parang NFA kanina? Sabi niya, ang ganda nung sinabi niya hindi kami kailangan puntahan. Kami ang pupunta. Ganda nun, ma'am, ha? Pang ano nga yun, siguro magiging politiko to. Campaign, ano mo ba yan? Ang ganda nun, ha? Maganda yun, ha? Actually, Senator, that's the goal po. Kaya we are closely coordinating with the partner implementing agencies para sa eligible beneficiaries ng training programs po namin. Kamusta output nyo? For the utilization of the Data mo, funds, ano output nyo? Yan. as of May 2024, bale, na-utilize na po namin 86.22% Wow. ng funds Pilipinas? for the training programs po. Ang galing naman. 80 86.22% Galing. Pero, for the training programs po. for this year. From 2019 to 2024 po. Okay. Ano ba ang ngayon? Projection nyo ngayon? Pasok ng 2025. Aabot na naman ng ano? Kasi mahalaga, ma'am, yun. Yung mahirap yung magbigay ka ng makina tapos di naman nila alam gamitin. Mahirap yun. Di ba? Parang kang binigyan ng kotse, alam mo palang i-drive vapor. Di ba? Medyo kailangan malinaw tayo doon sa training. Yes po. Yes po, Senator. Maasahan namin yun, ma'am, ha? Public Yes. information, ha? Kailangan paigtingin nyo pa na may mga ganitong ino-offer ang TESDA Yes po, Mr. para sa ating mga magsasaka. Yes po. Okay, maraming salamat, ma'am. Thank you Thank you po. rin po. Baka may gusto ka pang sabihin. May hawak ka pang papel, eh. Wala na po. Wala na Thank you ba? po. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Meron na po akong total pico. Boss, panoorin mo tong napanood ko na video ni Presidente. Sana paramihin nyo to. Ano nga? Sorry. Ayan, no. Pasensya na kayo. Buti sa Talavera, malakas ang internet. Alam nyo, sir, napakahalaga nito, ha. Nung napanood ko to, ito, sana to mapaikot sa mga bayan-bayan, sa mga malalayong barangay. Kasi nakikita nila mismo yung presidente nagpapaliwanag. Napakahalaga po nito, Asik. Dahil tayo sa buong Asia ang mechanized na agricultural country. Ibig sabihin, hindi tayo halos gumagamit ng malalaking traktor, malalaking thresher, malalaking harvester, malalaking drying plant. Kaya't maganda yung post-harvest facilities and harvest facilities ay pagandahin. 30% naman ay nasa rice seed development, propagation, and promotion of inbred seeds para maroon tayong mga variety na bagay dito sa Pilipinas, hindi ganong napepeste, medyo mas matibay pagka maulan o mas matibay pagka may bagyo. So yung magagandang hybrid, magagandang inbred, magagandang variety. 10% ay sa expanded rice Okay na po. Pinakita lang po natin yung example, ano? for farmers and Ito, sir, crops. 10% nakita natin pati lingwahe ng presidente, Tagalog. At sana kung magagawa po ninyo, advice lang po ito, boss, ha? Advice lang, hindi po ako nagdidikta. Advice lang po. Kung papayag si presidente, kung meron siyang permiso, i-dub din ninyo sa ibang salita ba? Kung ba, Bicolano, Ilocano. Ang ganda, boss, kasi presidente mismo yung nagsasalita. May ganyang plano po ba kayo? Good afternoon, Mr. Chairman. For now po, what we are doing kasi is binababa namin to grassroots level, to regional yung pakikipag-usap sa public. Kumbaga po,
sa PCO under traditional media or strategic communications, ginagamit po namin yung PTV and Radyo Pilipinas para maibaba as well as PIA. Meron po kaming weekly kapihan sa Bagong Pilipinas na simultaneous activity po siya in every region. Para kung nakalocalize po, hindi nakacentralize yung issue para mas mailapit po sa public. And meron din pong daily videos na inilalabas sa PTV yung ang Pangulo at ang magsasaka. Stories po ng mga magsasaka, beneficiaries ng CLOA, ng PAF, na nagpapakita po or nag-explain kung ano yung mga naitulong and all. Napakaganda po nun. Opo, yun po yung mga gusto natin na makita. Pero ito lang po kasi napaka-espesyal po nito. Dahil kahit anong iba yung Pangulo, iba yung leader ang nakikita natin na nagsasalita. Kasi yan yung rallying factor eh. 'Di ba? Nandiyan yung mga local natin, officials natin, local figures, local representatives, nandiyan yan. Kaya lang minsan pag nakukulayan ng, alam mo na, may local politics, may local intriga, medyo iba yung Pangulo. Ako, sa totoo lang, nasa kalagitnaan ako ngayon ng political turmoil eh. Medyo alam nyo na yun, si PDP ako, PFP ang presidente, pero unity team ako. Pero nandun ako sa gitna nun. Ang nangyayari, kapag nakakakita ako ng ganito kakaganda, na makakatulong, boss, para sa ating mga kababayan, pagbigyan nyo na ako, i-dub nyo na yan, i-dub nyo na sa, siyempre, pahintulot ng Pangulo, i-dub nyo sa iba't ibang salita. Kasi ang ganda, boss. Kung sino man ang nakaisip niyan, magaling. Kasi walang pinakamagandang mag-deliver ng message ng programa ng gobyerno, kundi Pangulo. Ibig sabihin, naiintindihan niya kung ano yung gusto niyang gawin. Yun lang, boss. Alam niyo naman, ako nakasuporta, partner naman tayo ng Baka may gusto po kayong idagdag. Apo, we agree naman, Mr. Chair, na the President is the best salesperson or spokesperson for the country. Kaya sige po, we will recommend po yung binigay po ninyong recommendation. And si Asik Joey po might have to add something with regard po doon sa efforts din nung paglalapit kay Presidente. Sige po. Opo, yes, sir. Magandang hapon po, Mr. Chair. Bilang lead communications arm po ng gobyerno, ang Presidential Communications Office po ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng Office of the President at Executive Branch at sa ating mga mamamayan. Gaya po ng nabanggit ng kasamang ko si Asik De Vera, ginagamit po namin ang state media assets gaya ng PTV at Radyo Pilipinas para po maipakalat at maipaabot sa grassroots level ang mensahe po ng Pangulo. Nabanggit din po natin ang kahalagahan ng social media. So kami po sa PCO ay binubuo po ng mga profesional galing sa traditional media. Actually kami po ay galing sa television. Marami po kaming eksperto na bihasa po sa social media at actually po yung BBM vlog ay gawa po ng content production na cluster ng aming Presidential Communications Office. Pero kinikilala rin po namin na marami pong bahagi ng ating bansa na hindi pa po naaabot ng social media o ng internet. So, gaya ng sabi ni Mr. Chair at ni Ma'am na mahalaga po yung radyo. So, actually this week, nagsimula po kami ng Usapang Agrikultura sa 26 stations ng Radyo Pilipinas. So, ito po ay nagsisimula tuwing 5 a.m. every day. Pinag-uusapan po yung topics na relevant po to the region. Kabilang po dyan, syempre po, kung ano po yung akma na itanim, mga ganong bagay po. Kung ano po yung weather, yung klima. So yan po yung isa sa mga programa. Noong Abril po ay nagkaroon po kami ng food security seminar sa PhilRice sa Nueva Ecija. Ang mga dumalo po doon ay
information officer po ng government agencies na may kinalaman po sa food security, pati po private media, para po maipaalam sa kanila kung paano po i-communicate yung food security agenda ng ating Pangulo. Kasi kapag nanonood po tayo ng balita, ang nakikita lang po natin mataas ang presyo ng bigas dahil ganito yung sitwasyon sa sakahan. Pero ang dami po yun tinatawag na value chain. So kailangan po natin ipaliwanag yung proseso. Kaya po pinaseminar po namin for 3 days yung ating mga communicators, not just in government but in media as well, para maipaliwanag po nila ng maayos kung bakit po nagkakaganoon yung presyo ng mga pangunahing agricultural products. Nabanggit po ng kasamahan ko na ang Pangulo po ang ating communicator-in-chief. Siya po ang #1 spokesperson. Ang Presidential Communications Office po ay sumusuporta at sumususog po sa mga pronouncements ng Pangulo dahil po mahalaga. Sa simula po ng kanyang administrasyon, ang isa sa mga prioridad ng Pangulo ay ang food security. Kaya po sinasamahan talaga po namin ang Pangulo. Actually, kagagaling lang po namin sa Isabela ngayon dahil kahapon po ay nagpamigay po ng tulong ang Pangulo sa mga magsasaka na apektado po ng El Nino at nagpasinaya po siya ng pinakamalaking solar-powered pump irrigation project sa Isabela po. So, yung mga ganun pong bagay, kapag inilalabas po, kaya po din gusto naming ilathala at ipahayag yun dahil po gusto po naming ipaalam sa ating mga kababayan na prioridad po talaga ng Pangulo ang food security. Kahit po, gaya ng nasasabi nyo, merong mga kumukontra, may politikang nangyayari. Pero po, dahil po gusto po ng Pangulo na maalagaan po ang mga naglalagay po ng pagkain sa ating hapagkainan. Napakagandang papapaliwanag po. Maraming salamat po. Sir, baka may gusto kang dagdag po. Mr. Chair, idagdag ko lang po yung efforts on digital media kasi kanina po nabanggit o napag-usapan na ang mga magsasaka, ang iba po sa kanila sa social media or Facebook pages, Facebook groups, kumukuha ng impormasyon. Ang PCU po is working towards verifying lahat po ng social media assets ng government agencies para alam po ng mga magsasaka at ng mga mangingisda at hindi lang naman po sila, ng lahat din ng netizen, Filipino netizen, kung saan pwedeng makakuha ng information, legitimate information. And we are working din po on launching a website na maipapakita yung mga na-monitor na fake news and yung counterpart po noon. Napakaganda nun, sir. Ibig sabihin, parang lahat ng agency sa gobyerno, yung kanilang public information, nakahook up po sa inyo. Actually, meron po tayo ngayong Unicom kung saan nandun po lahat yung mga information offices ng mga agency. At yun po, para may collaboration po with all... para iisa yung sinasabi. Yes Kasi po. yung po ang madalas Pwede po bang pagbawalan yung mga madadaldal? Kasi yung mga walang karapatan sa gobyerno na magsalita, tapos nagsasalita, tapos nagkakaiba-iba, minsan kaiba pa sa sinabi ni Pangulo. Wala bang pwedeng batok doon mga ganon? Tumigil kayo? Wala bang ganon? Ano po, yun po yung sa Unicom natin para magkaroon tayo ng unified messaging. Puro din magkaroon ng memo. Yung mga pwede lang magsalita. Wag lang kung sino-sino. Minsan kung sino-sino, boss. Medyo wala namang karapatan. Maraming salamat po. Thank you po, Mr. Chair. Apo. Ma'am Verdadero. Yan, ma'am. May po ba kayong ma-share sa amin, ma'am? Magandang hapon po, Mr. Chair, and sa aking mga kapwa naninilbihan sa gobyerno. Kami po, unang-una po, gusto namin magpasalamat, sir, for giving DBP an opportunity po, especially po to the chairman of the the Committee on Agriculture, Senator Cynthia Villar. Kasi po, nung ginawa niya po yung RTL, ay isinali niya po ang DBP sa unang pagkakataon upang makatulong po sa sektor ng agrikultura. At mula po noon, marami pong mga natutunan ang Development Bank of the Philippines. At gusto rin po sana naming sabihin, dahil ito po ay information dissemination, na ang DBP po sa annual allocation po nitong 500 million na pautang po sa ating mga farmers, we are now able to benefit around 29,927 farmers. Ulitin ko, ma'am. Ulitin natin, ma'am. Opo. Doon po sa budget ninyo,
na 500 million. Yes Yan, ha, po. mga mahal kong kababayan na magsasaka. 500 million, Opo. ang nakinabang po dyan ay ilan pong magsasaka? 29,927 po. As of Halos April. 30,000 Yes po. na magsasaka. Opo. Yan, napakagandang report po niyan. Opo. Ano po yung mga naibigay niyong benepisyo sa mga ano ba yun ito? Actually po, yung aming pong 500 million ay nakalaan po para po sa pautang. Minimal interest rate po. At Ulitin po natin, minimal interest. Interest rate. Ibig sabihin po, sa salitang Tagalog ay maliit. napakababa po. Sa Ilocano, basit laing. Sa Bicol po, sa DIT. Oh. So, yun po. So, 2% per annum, yun po yung interest rate. At para po sa kooperatiba na magpapautang sa kanila pong mga miyembro ay wala pong interest. Pati po yung kanila pong documentary, stamp tax, lahat po yun ay sinasagot po nung programa. Ma'am, sorry po napakaganda po ng mga sinasabi niyo, nalulula ako. Ito po ba na may alam po ba niyo yun? Ayun, kailangan natin ng public information, ma'am. Meron lang po kasing delineation or pagkakahati doon po sa coverage ang Land Bank at DBP. Para po hindi kami mag-overlap, hinati po namin. Kanya ang Tondo, akin ang Cavite. Parang ganun po. So, ang Nueva Ecija po ay kay Land Bank, being the first or number 1 rice-producing province. At yung pangalawa po, Isabela, yun po ay DBP. So, ang nauna po naming Lilinawin po natin, baka magtampo yung mga tigaw Nueva Ecija. Naghati po kayo. Naghati po kayo. Ayan. Ang may hawak po ng Nueva Ecija ay Land Bank. Land Bank. Opo. O ma'am, Land Bank. Okay po, tuloy po. Tapos po, ayan, so naghati po kami. Doon po sa 57 rice-producing province, hinati po yon ng DBP at ng Land Bank. Para po kasi nga po medyo maliit po yung alokasyon, ating 500 million lang po kami. So, pero ito po ay ipinauutang namin, yun nga po, ulitin ko, mababang interest rate, 2% per annum. At doon po sa mga kooperatiba na gustong magpautang, actually po sa DBP, mas marami po doon sa aming pinautang, yun pong nagpapautang sa kanilang mga miyembro. Kasi po ang DBP, dahil kukonti lang po kami, medyo maliit po kami kumpara po sa aming kapatid na si Land Bank, mas ini-encourage po namin yung pong pagpapautang ng kooperatiba sa kanilang mga miyembro. So out of the at least mga 95% po nung pautang namin ay para po sa pagpapautang sa mga magsasaka.